Gagamitin na ng PNP-CIDG sa Independent Commission for Infrastructure ang kahong-kahong mga ebidensya at dokumentong nakalap mula sa investigasyon nila sa mga flood control project mula Region 1 hanggang Region 9. Nakatutok si Joseph Morong. Sakay ng truck ang nasa halos 100 kahon ng mga ebidensya at dokumento mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Sinimite ang mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI galing sa ginawang investigasyon ng PNP sa 28 na mga flood control project mula Region 1 hanggang Region 9. Ilan sa mga lugar kung saan nakahanap ng ebidensya ang PNP ay ang Sorsogon, Tarlac, Albay, Southern Leyte, Negros Island, Zamboanga City, San Juan at Maynila. Ang mga proyekto ginawa ng top 15 na mga kontraktor. Ilan dun sa mga kahon-kahon ng mga ebidensya na binigay ng CIDG sa ICI, itong tungkol sa flood control project sa Zamboanga City ng mga kontraktor na St. Timothy Construction, Alpha and Omega at ng Sunwest Incorporated. Mga nababanggit o binanggit ng Pangulo ng mga nakakuha ng mga pinakamaraming flood control projects sa buong bansa. Ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega ay mga kumpanya ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Discaya, samantalang ang Sunwest naman ay kay dating Representative Saldico. And determine kung ghost projects nga talaga yan. And then once po talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Ang tuloy-tuloy na investigasyon ng ICI nangyari sa harap ng pag-aresto sa ilan sa mga sangkot sa anomalya. That's very good. Okay. Very good. Good news for the Filipino. Noong isang linggo, inirekomenda ng ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at bribery si dating Speaker Martin Romualdez, Siko at mga opisyal ng Sunwest Incorporated at Hightone Construction and Development Corporation. Sa referral ng ICI, sinabi nito na isinimita na ito ng walang findings o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez, bagay na binigyan diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa mga flood control project. Umaasa ang kampo ni Romualdez na magsasagawa ng independent, masinop at patas na investigasyon ng Ombudsman sa mga ebidensyang isinumite dito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Para hindi na maulit ang trahedyang sinapit noong tumama ang Bagyong Tino, maagang pinalikas ang ilang taga Cebu dahil sa banta ng Bagyong Verbena mula sa bayan ng Liloan. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, nagsagawa na nga ng mga preemptive evacuation ng iba't ibang mga LGUs at mga barangay dito sa Cebu bilang paghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Verbena. Madaling araw pa lang kanina nang bumuhos ang malakas na ulan at hangin sa Giwan Eastern Samar dahil sa Bagyong Verbena. Ang LGU, mahigpit na binabantayan ang coastal barangays. Nagsagawa rin ng pre-disaster assessment emergency meeting ang Catbalogan City dahil sa malakas na ulang naranasan kanina pang pasado 1:00 ng hapon. Buong araw din ang ginawang paghahanda sa bagyo ng Mandaue City LGU. Para di maulit ang naranasan noong Bagyong Tino, maagang nagsagawa ng preemptive evacuation. May mga residente namang nakatira malapit sa ilog ang kusang lumikas. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Oo. Luwas butang na ako sa luwas nga kan ba. Palag. Ako rin magkuhan ito ng mga gamit dito. Magpabilin lang ka dito rong gabi ana. Tingnan ako sila. Mag-preemptive na lang kita. Lahi di siya sa unang mga bagyo kasi after atong Bagyong Tino, ang atong mga drainage dito sa syudad kanang naklag na gyud. So any amount of kanang rainfall, dili kayo daghan, murag mo baha na gyud ta. Maaga ring pinalikas ang ilang taga Cebu City. Kay mo magigisulti sa atong mayor, ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan nga dili na masubli ang nahitabo diadtong Bagyong Tino. Magpapatupad daw ng forced evacuation kung kinakailangan. Samantala, kinansila ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga sasakyang pandagat
palabas at papuntang Cebu City Port. Sa record sa PCG District Central Visayas, may 482 na mga pasahero ang stranded matapos hindi pinayagang makabiyahe ang 48 vessels at 105 rolling cargos. Emil, narito tayo ngayon sa Liloan Central School, isa sa mga itinalagang evacuation centers dito sa bayan ng Liloan. Ang ilang mga pamilya na narito kagabi pa nagsimulang lumikas bilang paghanda sa paparating na bagyo. Mahigit sa 800 individual ang narito, karamihan ay mula sa Barangay Kotkot na isa sa grabeng naapektuhan ng bagyong Tino nang umapaw ang Kotkot River. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mga kapuso, maki-update na tayo tungkol sa bagyong Verbena na naglandfall sa Surigao del Sur kaninang hapon. Ihatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, nakamonitor tayo sa ika-22 bagyo sa bansa ngayon 2025. Ang bagyong Verbena na patuloy ang pagkilos ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 1:30 ng hapon kanina nang mag-landfall ito pong bagyong Verbena dyan sa Bayabas, Surigao del Sur. At sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyo sa vicinity po yan ng Habonga, Agusan del Norte. Taglay lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 75 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, matapos dumaan sa Caraga Region, sunod naman tutumbukin at dadaanan itong bagyo. Itong Visayas, maaring dito po sa Bohol, Cebu, Negros Island Region or Western Visayas at pati na rin po ang northern portion ng Palawan. Mula po yan ngayong gabi hanggang bukas. At Miyerkules, posibleng nasa may West Philippine Sea na po yan at maaring makalabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes. Pero mga kapuso, pwede pang magbago ang pagkilos itong bagyo kaya mag-monitor lang po ng updates. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern at central portions ng Palawan kasama ang Calamian Islands, Cuyo Islands at pati na rin ang Cagayancillo Islands. Ganon din dito sa mainland Masbate. Sa Visayas, wind signal number 1 din po ang nakataas sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at pati na rin dito sa bahagi ng Siquijor. Kasama rin po dyan ang Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at pati na rin ang Southern Leyte. Sa Mindanao naman, may nakataas din pong wind signal number 1 dyan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, ganon din po dito sa northern portion ng Misamis Occidental at gayon din dito sa northern portion ng Zamboanga del Norte. Sa satellite image mga kapuso, kitang-kita po kung gaano kalawak yung mga kaulapan na daladala nitong bagyong Verbena. Pero bukod po dyan, makakaapekto rin dito sa ating bansa yung shear line at pati na rin itong hanging amihan o northeast monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas mataas na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Northern Luzon kasama po ang Cagayan Valley at Cordillera. Inaasahan din po natin posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin ang Bicol Region. Ganyan din po inaasahan nating panahon dito sa halos buong Visayas at mga kapuso, matitinding ulan po ang dapat paghandaan, kabilang yung mga lugar na inulan at binaharin noong dumaan ang bagyong Tino. May mga pag-ulan din sa Mindanao, lalo na po sa Sulu Archipelago, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen. Magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon hanggang sa hapon at pati na rin po sa gabi at may heavy to intense pa rin na mga pag-ulan sa halos buong Luzon at pati na rin dito sa Visayas. Malaki po yung banta ng baha o landslide kaya patuloy na maging alerto. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan bukas at posible po yung malawakan at meron ding mga malalakas sa buhos kaya patuloy pong mag-monitor ng rainfall advisories na ilalabas ng Pag-asa. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Pinasok ng mga otoridad ang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig upang magsilbi ng arrest warrant. Abogado lang ng dating mambabatas ang naroon pero may ilang mga gamit na nakita gaya ng mga vault at maleta. Nakatutok sa Marisol, Abdurrahman.
Bago magtanghali, dumating ang NBI at PNP-CIDG sa bahay ni dating Congressman Zaldico para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa loob ito ng isang exclusive subdivision sa Pasig City at ang buong bakod may nakatakip na puting lona. Nasa bahay si Atty. Roy Rondain na tumatayong abogado ni Ko kasama ang iba pang abogado nito. Sa labas ng gate, nakalapag sa kalsada ang ilang kahon at bag. Ipinakita nila sa mga pulis at NBI ang laman. Ang isa may lamang relo, ang iba hindi na binuksan. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, @ 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok ang mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang ng vault pero hindi na binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya ng naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search as usual na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Nasa living room naman ang maraming mga kahon, mga paintings, mga crates, mga bag at mga personal na gamit. Sa mga kwartong pinasok, may mga maletang iba't iba ang laki. May mga vault din na iba't ibang laki. Ang iba nakabukas. At sa isang kwarto pa, makikita ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process, this is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol na rin ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of the No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. May emergency lang. Do we know what's the emergency at all? We were just told it's an emergency. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nagpabaha na agad sa ilang lugar sa Mindanao ang bagyong Verbena. Bago pa man ito maglandfall sa Surigao del Sur kaninang hapon, may ilang bahay pang inanod ng rumagasang tubig. Mula sa Butuan City, Agusan del Norte, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? May ilang lugar dito sa Mindanao ang nakaranas ng pagbaha. Ilang oras bago naglandfall ang bagyong Verbena. Ang pagbaha ay hatid ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyo. Ilang kabahayan rin dito sa Butuan City ang naanod ng pagbaha, kung saan eksklusibo itong napuntahan ng GMA Regional TV. Pasado alas 9 ng umaga, nang halos mag-zero visibility sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ilang kalsada rin sa Barangay Amoros ang binaha. Sunod-sunod ring nagdeklara ng suspensyon ng klase ang 22 lungsod sa probinsya. Half-day rin ang klase sa mga paaralan sa Cagayan de Oro City dahil sa walang tigil na ulan. Bumaha rin sa Josephine Homes sa Barangay Libertad, Butuan City. Hanggang tuhod ang baha sa Barangay Bitanagan, kaya kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Nang puntahan ng GMA Regional TV ang Purok 1, ito ang tumambad sa amin. Ang dating mga kabahayan, ngayon naging open ground na. Ito'y matapos anurin ng malakas na tubig baha ang mga kabahayan rito
sa Purok 1, Barangay Bitanagan sa Butuan City nga epekto ni bagyong Verbena. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, nasa 8 kabahayan ang naanod dahil sa pagbaha. Isa sa mga apektado ang pamilyang Awatin dahil sa baha. Natumba ang 2 bahay nila at tindahan na ilang taong pinundar. Gidawat na lang yun ako, sir, at least na butang raman, makita raman siguro, pero pasalamat lang po ko kaya ang ako mga kadugo, walay mga kinabuhi nga nakalas. Si Efren naman, maswerteng nailigtas ng kanyang mga kapitbahay sa pagkakaanod kasama ng kanyang bahay. Nagwawalis daw siya nang biglang rumagasa ang malakas na tubig. Salamat kayo sa salamat kayo. Halag naguba ng mga balay. Basta kaya ako mga bata, milyan. Okay sila, luwas sila. Ayon sa punong barangay ng Bitanagan, temporaryo nilang ilalagay sa Old Barangay Hall at Elementary School ang mga apektadong residente. Nagbigay na rin umano sila ng paunang tulong tulad ng bigas at makakain. Gihangyo sa mga bakwit nga mukuan sila banig, ngayo sila banig ba. Oh, kay mga anod bang ilang mga gamit. Daghan kay naanod. So dili suro na ko ni sila pabalikon diri og balay, depende na nila ilan man ang katungod. Ug asa gyud sila mo puyo. Mel, tuloy-tuloy ngayon ang ginagawang assessment ng Butuan City LGU kung saan sa inisyal na datos nasa mahigit 115 na mag-anak ang inilikas mula sa iba't ibang barangay na apektado ni bagyong Verbena. Inaalagaan sila ngayon sa iba't ibang evacuation centers. Mel. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nakakulong na sa Quezon City Jail at sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal ang 7 akusado. Kaugnay sa maanumalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Nakapagpiyansa naman ng isa matapos silang iharap sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos maaresto ng NBI at ng PNP, iniharap sa Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kinasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Mga opisyal at dating opisyal ng DPWH Mimaropa. 8 sila sa 15 kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation. Kaugnay ng substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Kasama dito sina dating DPWH Regional Director Gerald Pakanan, mga Assistant Regional Director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, mga Division Chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, Division OIC Dennis Abagon, Project Engineer Felizardo Casuno at Accountant Lerma Caico. Una silang hinarap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division, non-bailable dahil higit sa 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Dahil hindi kasama sa kasong malversation, tanging si Calvo ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos siyang iharap sa korte. Nag-issue ng commitment order ang 6th Division para idetene ang 6 na lalaking akusado sa Quezon City Jail sa Payatas. Dahil hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, idedetine si Caico sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. Sa Huwebes, babasahan ng sakdal para sa kasong graft ang mga akusado. Habang sa December 2 ito gagawin para sa kasong malversation. Magtatakda ng ibang petsa sa arraignment ng mga akusadong nananatiling at large. 2 rito mga opisyal ng DPWH Mimaropa, 5 ay Board of Directors ng construction company na SunWest at si Co na pinaniniwalaang nasa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kinuyog ng ilang lalaki ang isang electric taxi na tinakasan umano ang nasagi nitong 12 sasakyan at motorsiklo sa Las Piñas. Maharap siya sa patong-patong na reklamo at pinagpapaliwanag ng LTO. Nakatutok si Rafi Tima. Sa viral na video ito, makikita ang ilang kalalakiang pinapaulanan ng suntok at sipa ang isang electric taxi. Pagabante, nabangga ng taxi ang SUV sa kanyang harapan. Nakatakas noon ang taxi.
Pero kalaunan na corner ito ng mga humabol na pulis. Sa investigasyon ng Las Piñas Police Office, nakasagi ang naturang taxi ng mga sasakyan kaya hinabol ng mga nakasaksing nagiinuman. Kita sa CCTV ng Barangay Talon 5 na bumaba ang taxi driver sa kanyang sasakyan matapos itong paandarin. Paglabas ng driver, umabante ang e-taxi at bumangga sa isang nakaparadang kotse. Nananigyan daw ng grupo ng kalalakyang nagiinuman. Nilapitan siya at sabi niya nagpanik siya, natakot siya, pumasok sa loob ng kotse. Anong pumasok siya, medyo pinalo daw yung kanyang sakyan. At tinatanong kung anong nangyari at nagulat siya. So ang ginawa niya, dahil nagpanik siya, natakot siya, inatras niya yung car. Makikita sa CCTV ang pag-atras ng taxi habang may kasunod itong mga lalaki. Dito na niya nasagi ang hilera ng mga nakaparadang sasakyan. Sa kabuuan, 12 sasakyan at mga motor at isang food cart ang tinamaan ng taxi. Dito na siya tumakas. Nag-backride na yung mga grupo hanggang naabutan naman siya sa parting Muntinlupa, Alabang Sapote Road. Doon nga, muli nagkaroon ng na-corner siya. Ito na raw ang eksenang nakunan sa viral video. Gayunman, wala daw nasagasaang bata ang taxi tulad ng nakasulat sa post ng nag-viral na video. Agad raw nakipag-areglo ang kinatawan ng kumpanya ng e-taxi sa mga nadisgrasya. Bagamat wala nang naghain ng kaso, inisyuhan ng pulis ng patong-patong na traffic violation ng driver ng taxi. Sa pahayag ng Green GSM Taxi, sinabi nitong nakikipagtulungan sila sa investigasyon. Siniseryoso daw nila ang insidente at susuportahan daw ang lahat ng partidong sangkot sa insidente. Kung talaga namang wala ka namang kasalanan at wala namang nasaktan, dapat tumigil na lang sana siya para hindi na lang making issue hanggang sa naghabulan pa. Kung sila may nakasagi, wala namang taong nasagi, huwag sila magpanik. Kalma lang at gawin niyo lang yung tama. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang driver ng taxi pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Ang Land Transportation Office naglabas ng show cause order at preventive suspension sa driver at nakarehistrong may-ari ng taxi. Inatasan silang pumunta sa LTO sa November 26. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras.